Good day everyone! Isang napakaagang gising sa lahat. Dahil Easter Sunday ngayon, napakaaga talaga naming nagising dahil nanood kami ng Easter Angel. Napakaaga pala namin nagising kasi nanood po kami ng Easter Angel. Okay, para sa mga Kristiyano, sineselebrate ito kasi ito yung principal holidays or feast of Christianity. Ibig sabihin, it marks the resurrection of Jesus 3 days after his death by crucifixion. So, for many Christian po, ang Easter Sunday, ito yung joyful and to the Lenten season of fasting and penitence. Ito yung pagtatapos ng pagfa-fasting at pagpipinitensya ng mga tao. At ayan, napaka-amazing ang angel o ang role ng angel dyan. O bakit naman kaya tayo nagkakaroon ng angel o pagtutuntun? Kasi po, yung mga angel, siya yung nag-announce that the crucified Christ had risen from the grave. Nabuhay liwat ang ating Jesus Christ. Sila yung mga angels na nag-announce sa atin na pinahiwatig nila na buhay na ulit si Jesus. Kaya't kailangan alisin na ang suklob kasi ito ay nagpapahiwatig na buhay na si Papa Jesus. And after nga pala ng Easter Angel o pagtutunton, diretso na nagkaroon ng mass celebration. And then, nandyan kami, nag-attend na din po kami pagkatapos ng Easter Angel. The next day, At pagkagaling ko sa work na mahinga ng konti, nanood-nood ng TV, at pagkatapos naisipan ko magluto ng carrot cake. At ayan, medyo nag-aura-aura pa sa camera. Ayan, para at least ma-relax, gi-enjoy tayo, di ba? At naisipan ko nga pala magluto ng carrot cake. O, ayan, maglagay tayo ng flour, all-purpose flour. At sundan naman natin ng baking powder at baking soda. I-mix lang natin yan. Medyo may gap kasi hindi ako nakapag-prepare bago ako nag-video. Kaya antimano talaga kapag naisipan ko, antimano gagawa ako kapag merong available na ingredients. So ayan, i-mix lang natin yan, yung dalawang ingredients or tatlo nga pala. Baking powder, all-purpose flour, and baking soda. Ihalo-halo lang natin and then iset aside natin ng ilang minuto kasi meron tayong gagawin. So ayan, habang nakaset aside ang flour, magbalat naman tayo ng ilang pirasong carrot. Kasi gagawa tayo ng carrot cake, diba? Kaya maghahalo tayo ng carrot. Char! Hindi nga pala yan char. Talagang totoo yan, hehe. Carrot cake, syempre may carrot. So, ako ginamit ko yung food processor para hindi na ako magkayod ng carrot na yan kasi masakit sa kamay. So, yan, inilagay ko sa food processor para mas mabilis madurog yung carrot. At pagkatapos ma-process natin yung carrot, dito naman tayo sa wet ingredients. So ayan, maglagay tayo ng 4 na pirasong itlog sa isang bowl. Inisa-isa ko pa talaga yan kasi antimano nga, 'di ba? On the spot, naisipan ko lang na magluto para may pangbaon kinaumagahan ng aking mga chikiting.
At nag-add nga pala ako ng additional na 1 cup of sugar kasi nag-request yung aking isang chikiting na gusto niya daw ay medyo matamis na cake. So ayan, pinagbigyan ko. Nag-add talaga ako ng 1 cup na sugar. And then pagkatapos, i-mix natin together para mag-incorporate yung mga ingredients. At pagkatapos natin may halo yung wet ingredients, ilagay natin yung kaninang dry ingredients na flour. And then, haluin natin. So, ayan, ang nagmi-mix dyan ang aking chikiting. Talagang gustong-gusto niyang mag-mix. At after that, kinuha ko kasi para matodo mix ko siya at may halo ko ng todong-todo. At inilagay na natin yung kaninang no process natin na carrot. Ayan, ang likot ng kamay ng aking anak at gustong-gusto niya talagang makisali sa aking pagbe-bake. Kaya ayan, hinayaan ko na lang din, magmi-mix daw siya. At ayan, ihalo lang natin hanggang sa mag-incorporate po ang lahat ng ingredients. Kasi ito na yung final na pag-mix ng dalawang klaseng ingredients, the wet and the dry ingredients. At ayan, after ko mapagbigyan na yung aking chikiting na mag-mix at napagod din. Ayan, ibinalik sa akin kasi medyo nahihirapan na siya at malapot pa yung pagmimix niya ng dry and wet ingredients. So, ayan, kinuha ka na. I-mix lang natin. At naghalo nga pala kami ng raisins. Kasi ito din magpapalasa at magpapatamis din, magpapa-add ng lasa sa ating carrot cake ng tamis. At kung sa tingin nyo naman ay okay na, na-mix nyo na lang maayos, na-combine na together yung wet and dry, pwede na natin i-transfer sa baking pan. So, ayan, inilagay ko na sa baking pan. Ang baking pan nga pala ay nilagyan ko na siya ng butter para hindi dumikit kapag naluto na yung cake. Kasi wala akong available na baking sheet, kaya butter yung nilagay ko dyan sa baking pan. And bago ko nga pala isinalang sa oven, tinap ko muna ng 3 beses para at least walang mamumuong bubbles. At makalipas nga ng 30 minutes, ito nga lutong-luto na ang ating carrot cake. Ayan, hindi na makapag-antay na naman ang aking chikiting at kahit medyo mainit-init pa, kailangan alisin ko na dyan sa baking pan. I-transfer ko para mas mabilis lumamig. So ayan, nakaabang na talaga ang aking munting bulilit. Nag-aabang na sa aking pag-i-slice. So ayan, napakaganda, napaka-firm ng ating ginawang carrot cake. Napaka-healthy pa sa mga bata, pwedeng-pwede sa lahat. And ito na naman ang part na aking pinakagusto, ang tikiman time! So, ayan, tikman natin ang ating ginawang carrot cake. Ayan, nagpalakasan pang dalawa yan sa aking likod. Ako naman, nagtikim na. Nauna na kasi yung aking chikiting dyan. And hanggang dito lang muna. At sa susunod naman na vlog po, abangan nyo po. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood ng aming vlog. At sa susunod na naman po, abangan nyo. See you on my next video. Bye! Maraming salamat. And don't forget The to next day. subscribe.